Unang modelo. Sa unang modelo, ang sambahayan at bahay kalakal ay iisa. Ang lumilikha ng mga produkto ay siya ring consumer. Ang supply ng bahay kalakal ay demand nito kapag kabilang na ito sa sambahayan. Kung ating tatandaan, sa panahon bago dumating ang mga Kastila, tayo ay may simple at payak na pamumuhay. Upang tayo ay magkaroon ng mga pangunahing pangangailangan sa araw-araw, tayo ang siyang gumagawa ng sariling paraan upang makahanap ng pagkain sa pamamagitan ng pagtatanim, pangangaso, at pangingisda. Tayo din ang naghahabi ng ating mga sariling kasuotan at nagtatayo ng ating mga sariling bahay o tahanan. Sapagkat sa mga panahong ito ay wala tayong mga pamilihan at mga pagawaan tulad ng pabrika at iba pang mga industriya na gumagawa ng mga produkto. Maaaring gumawa ka ng paraan upang matugunan ang sarili mong pangangailangan dahil wala namang gagawa nito para sa iyo. Sa madaling salita, ang sambahayan at bahay kalakal ay ikaw lamang. Ikalawang modelo, binubuo ito ng dalawang pangunahing sektor ng ating ekonomiya, ang sambahayan o households at bahay kalakal o firm. Ito ay may dalawang uri ng pamilihan. Ang pamilihan ng kalakal o paglilingkod, commodity market, at pamilihan ng salik ng mga produksyon o factor market. Dahil walang kakayahang lumikha o gumawa ng mga produkto ang sambahayan, makikipag-ugnayan ito sa bahay kalakal sa pamamagitan ng factor market o pamilihan ng mga salik ng mga produksyon. Sa sambahayan manggagaling ang lupa, paggawa at kapital na siyang gagamitin sa paggawa ng mga produkto. Ipapasa ito ni factor market sa bahay kalakal bilang input para sa produksyon. Pagsasama-samahin ni bahay kalakal ang mga ito upang makagawa ng mga produkto. Kapag nagawa ito sa bahay kalakal, ipapasa ito sa commodity market o sa pamilihan ng kalakal upang ibenta sa sambahayan. Ang sambahayan ang bibili nito upang magamit sa kanilang pang-araw-araw na mga pangangailangan. Sa pananaw ng sambahayan, ito ay gumagasto sa pagbili ng mga produkto sa commodity market. Okay? At ito ay ibinabalik ng bahay kalakal bilang kita na tatanggapin naman ni bahay kalakal. Ginagamit ito upang magbayad ng renta o upa sa paggamit ng mga paggawa at magbibigay din ito ng sahod sa mga manggagawa. Ipapasa ito sa factor market sa pamamagitan ng sahod, upa at tubo. Sa factor market o sa pamilihan ng salik ng mga produksyon, ipapasa naman ito sa sambahayan bilang kita ng entrepreneur o kita sa paggawa. Ikatlong modelo, tatlo ang pamilihan sa ating ikatlong modelo. Ito ay ang mga sumusunod: factor market, commodity market, at ang financial market o pamilihang pinansyal. Dahil hindi lamang ginagamit ng sambahayan ang lahat ng kita para sa pamimili, ang ibang kita ng sambahayan ay inilalagay nila sa pamilihang pinansyal bilang ipon o pag-iimpok. Dahil pinaghahandaan din ng sambahayan o households ang kanilang ibang gastusin sa hinaharap tulad ng gastusing pangkalusugan at investments. Samantala, sa pagtagal ng panahon, tulad ng sambahayan, hindi lamang pagtubo ang iniisip ng bahay kalakal. Ninanais din itong mapalawak ang kanilang negosyo sa iba't ibang panig ng bansa o daigdig. Maaring hindi sapat ang puhunan nito sa pagpapalawak ng kanilang negosyo. Dahil dito, maaaring manghiram si bahay kalakal sa financial market o sa pamilihang pinansyal na tinatawag nating pamumuhunan. Ang financial market ang nagpapautang sa mga small at medium scale industries sa bansa. Ang paghiram ng bahay kalakal ay may kapalit na kabayaran. Babayaran nito ng interes ang hiniram na puhunan. Sinisingil ang bahay kalakal dahil may kapakinabangan itong matatamo paghiram ng puhunan. Ikaapat na modelo. Sa mga naunang modelo, ang naunang dalawang sektor ay ang sambahayan at ang bahay kalakal. Sa modelong ito, ang ikatlong sektor ay ang pamahalaan. Bukod sa pag-iimpok at pamumuhunan, ang pagbabayad ng buwis ay nagiging karagdagang gawain sa ating ekonomiya. Tulad ng pag-iimpok at pamumuhunan, broken lines ang ginamit sa pagbabayad ng buwis. Ang kita mula sa buwis ay tinatawag na public revenue. Ito ang ginagamit ng pamahalaan upang makalikha ng mga pampublikong paglilingkod. Ang mga pampublikong paglilingkod ay nauuri sa pangangailangan ng sambahayan
at ng bahay kalakal. Ang sambahayan ay nagbabayad ng buwis sa pamahalaan na tinatawag nating income tax. Ibinabalik ito ng pamahalaan sa sambahayan sa pamamagitan ng sweldo at serbisyo. Serbisyo tulad ng libreng pag-aaral sa mga pampublikong paaralan at pagpapagamot ng libre sa mga pampublikong ospital at health centers. Ang bahay kalakal din ay nagbabayad ng buwis sa pamahalaan. Ibinabalik ito ng pamahalaan sa bahay kalakal bilang pagbili ng kalakal at paglilingkod. Ang pamahalaan din ay nagbibigay ng tulong sa mga maliliit na negosyante sa pamamagitan ng pagpapautang na tinatawag nating subsidy. Ikalimang modelo. Sa ikaapat na modelo, ang pambansang ekonomiya ay sarado. Ang saradong ekonomiya ay hindi nakikipag-ugnayan sa mga dayuhang ekonomiya. Ang tuon lamang ng mga naunang talakayan ay ang panloob na takbo ng ekonomiya o sa loob lamang ng ating bansa. Ang perspektiba sa saradong pambansang ekonomiya ay tinatawag nating domestic. Sa modelong ito, ay ipakikita na may kalakalang panlabas ang bukas na ekonomiya. Ang kalakalang panlabas ay ang pakikipagpalitan ng mga produkto at salik ng pambansang ekonomiya sa mga dayuhang ekonomiya. Ito ay tinatawag na panlabas na sektor. Nagluluwas ang pambansang ekonomiya ng mga produkto na ginagamit ng dayuhang ekonomiya, tinatawag natin itong export. Samantalang may mga pinagkukunang yaman na ginagamit bilang salik sa produksyon na wala sa ating bansa, kailangan pang angkatin sa ibang bansa at ito ay tinatawag nating import. Lumilikha ng mga produkto mula sa pinagkukunang yaman ang pambansang ekonomiya. Gayon din ang dayuhang ekonomiya. Maaaring magkapareho ang kanilang mga produkto, maaari din namang ito ay magkakaiba. Nakikipagpalitan ang dalawang ekonomiya ng mga produkto sa isa't isa.